ni ho, ang alutuin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. At samahan nyo nga ni ho pala kaming mag-outing dahil meron ho kaming mga bisita. Ay, for the go! Ay, alam niyo naman mga kamangyan, sobrang hilig talaga namin magluto ng buttered garlic seafood. Talagang alagay mo dun mga hipon, crab, tahong, pusit. Talagang lahat-lahat na. Salamat. At sa tunay yung mga kamangyan, talagay magastos din. Gawa ng yung sugpo pala. Ang abay pagkamahal-mahal na. Nalaman ko rin yung mga kamangyan na kung wala kayong seafood, pwede kayong gumamit ng itlog. Kasi sa tunay, pagkasarap-sarap din talaga ng itlog ha. Kahit maghapon yan lang ulam ko, okay lang. Wow naman. Hindi din kasi laging may seafood din sa amin mga kamangyan, pero laging may itlog. Salamat. Madalas talaga sa umaga namin yan ulam mga kamangyan, aprituhin o kaya nilaga, gayon lang. Pero ngayon, pasarapin natin ng bonggang-bongga. After ko nga yung malaga yung itlog mga kamangyan, ayan nga ni ho, at isa-isa na namin inabalatan. Ay medyo marami-rami ho talaga, are gawa ng marami ho kami din, tas marami din kami pagbigyan pa. Parang naiiyak-iyak pa ako dito, grabe napaka-OA. So dalawang tray nga ni ho pala are mga kamangyan, at ang isang tray ho din sa amin ay 280 pesos na. Medyo may kamahalan din, gawa ng before, syempre mas mura. Pero di ano sa inyo, kahit ilang piraso lang ang okay na gawa ng yung sauce naman yan mamaya, ay talagang parang lasang pang restaurant na. Pwede nyo rin ho yan lahukan ng mga kung ano-ano pa para mas maging madami, katulad nung mais, patatas, ganyan. Pwede ding durian. Ala, hindi. Hindi ko nga niho alam kung bakit ganyan naman yung itsura ng pagbabalat din, parang nginit-ngit ng daga. Aroy. So ayan, inuna ko na nga yung ilagay din yung butter mga kamangyan, tapos sinintay ko lang ho aring matunaw. Tapos naglagay na ako ng pagkarami-raming bawang diyan, gawa ng alam nyo naman kapag ganyan, talagang sandamakmak, mga isang timba. Ala, sobrang dami no. Tapos yung siling green at saka yung pula. Dire-diretso lang ho pala yung halo niyan mga kamangyan para hindi ho masunog. Tapos naglagay na ako ng tomato paste, oyster sauce, parehong ketchup, pero pwede naman yung wala niya. Tapos parehong paminta. Grabe, parang ngayon pa lang naaamoy ko na. Parang pwede na tong ulamin agad. Ala, hindi pa pwede. So ito talaga yung pinakamagapasarap din ng mga kamangyan. Tapos naglagay na rin ako ng pampalasang asin, asukal, at saka ho aring cajun. Dahil ho din sa pinakang sauce mga kamangyan, parang may malalasahan ka na talagang hipon, crab. Ala, syempre para mas masarap mga kamangyan, naglagay na rin ako ng Sprite diyan. Kung gusto nyo beer, okay lang din. Ala, hindi, malalasing. Tapos naglagay na rin pala ako ng lemon diyan. O, ang yaman. Salamat. Tapos yan ho, apakuluin lang ang yan diyan. At habang napakuluan ko nga ni ho yun mga kamangyan, ayan nga ni ho, at inintindi ko naman ho, aring mais na alagay ko ho doon. Gawa ng pag nagaluto talaga ng buttered garlic seafood mga kamangyan, may inalagay na garne, pandagdag kulay. Tapos para medyo masustansya ng kaunti. Favorite din ho kasi talaga nila aring mais mga kamangyan, kaya talagang pinilit namin makabili ng ganyan. Talaga nagpabili pa kami doon sa kabilang bayan, gawa ng dini sa palengke namin, walang tindang ganyan. Siguro ay magkakameron, pero sa mga susunod pang araw, ay ngayon na nga ni namin kailangan. Salamat. Tapos nung okay na nga ni ho mga kamangyan, saka ako na ho nilagay diyan aring itlog. At grabe, parang nagmukha tong pinalto. At kapag garne ho mga kamangyan, dahan-dahan na rin ho pala yung paghahalo din, gawa ng syempre nilaga na ho yung itlog. Mabilis na ho yung maduro. So kailangan mo siyang ingatan. Ay, sana all. Tapos nilagay ko na rin ho yung nilaga kong mais kanina. Tapos mabilis naman na rin maluto mga kamangyan, gawa ng luto naman na yung mais at saka ho yung itlog. Maya-maya nga ni ho, ay naglagay na rin ako ng spring onion diyan mga kamangyan. At grabe, tingnan nyo naman yung itsura. Parang feeling ko after nito, mauubos na yung mga itlog sa palengke. Ala, grabe, napaka-uwi. Pero sa tunay mga kamangyan, kaya naisipan din namin yan. Diga may mga alaga ho kaming manok, kaya ang dami hong itlog. Tapos sa unang pangitlog mga kamangyan, syempre maliliit pa yung size no. Kaya feeling ko ito talaga yung magiging perfect na luto doon. Huy. Dahil nga okay naman na lahat mga kamangyan, abay, alam nyo na ho, kumuha na ho kayo ng baho diyan. At kami ho, ay sabayan nyo ng kumain dini. Ay for the go. At ayun mga kamangyan, lahat talaga kami dini na sarapan. Kitang-kita nyo naman. As in sauce pa lamang ulam na. Sabi nga niyo nila yung amoy at saka yung lasa, para talagang buttered garlic seafood. Naalala ko rin no pala dati mga kamangyan, nung mga bata pa kami, kapag walang karne, si nanay nag-aadobo ng mga nilagang itlog. Kaya feeling ko bukas kalderetang itlog naman. Hala. Sa tunay yung mga kamangyan, kung hindi nyo pa ho natatry yung garning luto, naku ay itry nyo na rin ho dahil pagkasarap-sarap. Ay for the go. At pagdating ko nga niyo din sa bahay mga kamangyan, may nabasa na naman akong review about dito nga niyo sa inagamit ko na Beauty White Rejuve set ng YouGlow Babe. Sabi niya maganda po gamitin at hiyang ako dito sa Rejuve na to. Dami kong sinubukan na Rejuve, dito lang talaga sa YouGlow Babe ako nahiyang. Thank you po. Sa tunay yung mga kamangyan, ang dami na talaga na rin natulungan. At sinabi ko naman na rin ho sa inyo mga kamangyan, dati pa lang ang hilig ko na talagang gumamit ng mga Rejuve, kaso nga nila ang nadala ako. Kasi yung ibang na-try ko, nagsugat-sugat yung mukha ko, sobrang pula, sobrang kati, mas nagdami yung pimples ko, gayon. Pero ito kakaiba talaga siya, quality. Magadry agad yung pimples mo. Wala pang 7 days, parang may nakikita ka ng difference. So naman, maga-close din yung pores mo. At sa tunay, kahit yung sabon lamang nila, sobrang effective. Nakakatawa nga niyo na gumawa sila ng isang set para sa gustong mag-glow, maging glass skin. Pero syempre, skincare to mga kamangyan, kaya hiyangan pa rin talaga. Pero kapag YouGlow Babe, nako alam nyo na yung quality. Kaya kung hindi nyo pa natatry nako, ay itry nyo na rin ho. Ay for the go. At fast forward nga niyo pala mga kamangyan, aran na nga niyo pala yung time na nag-outing kami dahil nga niyo may mga umuwi ho din sa Mindoro. So sila ho yung inatukoy ko mga kamangyan, sila ho yung family ni Ate Shay na misis ni Kuya Ompong. Once a year nga nila ako pala sila nauwi din sa Mindoro, kaya pag nauwi sila dito, ayan, napakasulit-sulit nila. At alam nyo naman mga kamangyan, wala kaming kasawaan sa mga ganyang pagligo-ligo sa swimming pool, dagat, ilog.
ilog. Kasi para talaga kaming nabalik sa pagkabata. Ala, grabe, napaka-arte. Pero tunay yun mga kamangyan, kasi syempre di yan nakakapag-chill-chill kami, nakakapagkwentuhan. Dati din mga kamangyan, nung mga bata pa kami, napunta kami lagi sa ilog, sa dagat. Pero yung mga libre-libre lang. Minsan nga kapag sobrang daming labahin ni nanay at tatay, tapos nadiretso sa ilog. Yun na, doon na kami nakikisabay magligo, tapos feeling namin outing na yun. Tapos diga ngayon may mga dagat na white sand. Tapos medyo may kamahalan na yung mga entrance fee. Siyempre kapag mag-outing ka, hindi lang naman ikaw iisa. Talagang maramihan kayo, kaya medyo magastos din. So dati kami may mga libreng dagat noon. Napag-ahon mo sa dagat, parang makati-kati na yung balat ko. Bakit parang may mga nagagapangan? Tapos ang pinaka-swimming pool na namin dati, yung tub, apunuin namin ng tubig o kaya yung planggana. Naku, sobrang saya na namin sa gayon. Tapos nagaliguan din kami sa sapa. Alam mo na yung sapa, parang kanal na sobrang dumi na parang kulay Milo na. Pero enjoy na namin yung mga gayong bagay. Kaya ngayon, kung makikita nyo kami na nagalalabas kami na garne. Kasi nga ni ho, dati pala ang gusto na namin maranasan yung mga garne. Parang naiiyak na ako. Salamat! Tapos nung high school at college na ako mga kamangyan, yun yung sobrang dalang na talaga namin magliguan, mag-outing. Kasi yung makakapag-outing lang kami kapag mauwi na sina kuya, galing Marikina, gawa ng doon sila nagatrabaho before. Tapos mga ilang araw lang yun, wala pang isang linggo, siguro mga 3 days lamang, 2 days. Tapos na malapit lamang kami magaliguan, hindi man yung mga garning kalalayo na. Kasi nga ni ho, yung meron lamang kami nun tricycle, yung tricycle ni tatay. So kailangan namin magrenta pa ng iba pang tricycle. At talaga sobrang siksikan kami doon, parang napagkasya namin lahat-lahat kami sa dalawang tricycle lang. So yung iba nasa bubong na, kalong-kalong na, nasa likod ng tricycle. Tapos kapag pauwi na, naku, yun talaga yung sobrang hirap na siksikan na kayo, sobrang antok. Nakaupo ka sa tricycle, tulog ka na. Salamat! At ayan, grabe, kitang-kita nyo naman mga kamangyan, sobrang nag-enjoy talaga kami diyan na parang mga bata. Tapos enjoy na enjoy din ho sila din sa video, okay, lalo na ho si tatay. Naku, lahat na ata ng mga pang sinaunang kanta, nakanta na ni tatay. Aray, lagi ko nga yung inasabi sa inyo mga kamangyan, kapag mga ganto, wag na wag kayong manghihinayang dun sa ginastos ninyo. Kasi syempre yung pera mabalik naman yan, nakitain pa rin. Pero yung oras, syempre hindi mo na yun mababalik. Kaya kailangan maraming memories yung magawa ninyo. Kasi ho, after ng mga outing, pamamasyal, kwentuhan, ng banding, kapag kwentuhan ninyo yan, at ang sarap talagang balik-balikan. Yung iba ho, hirap ngayon sa financial, sa oras, kasi syempre busy. Pero kapag may mga pagkakataon na pwedeng bumawi, naku, for the go na agad. Magkaroon ng time sa family, friends, sa mga loved ones. Para kung busy tayo sa mga trabaho natin, mas ma-motivate tayo. Huwag puro trabaho kasi syempre nakaka-stress din yan. Uy. So ayun na mga kamangyan, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ating page at share ng video. O siya, hanggang dito na lang ang ating video at nagalambingan na si nanay at tatay Dini. Bye-bye, love you. Uy.